So, tatlong matinding bagay na maaari mong i-apply sa isang lalaki upang lumuhod, umiyak sa paghahabol ang isang lalaki sa iyo. Yes, mga kamamay. Tatlo lang po itong ipagagawa ko sa inyo at sigurado ako na talagang tagos sa puso ng isang lalaki ang magiging, alam mo yon, ang magiging mararamdaman niya na talagang magpapaluhod sa kanya upang maghabol, bumalik muli sa iyo. So bago po natin ito pag-usapan mga kamamay, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba if ever na nagugustuhan niyo po yung mga love advice, kung nakaka-relate man kayo dyan. So huwag niyo naman po sanang sayangin yung pagkakataon. Baka kasi mamaya kapag hindi niyo po nagawa ito, hindi na po tayo muling magkita. Alright, so mega shoutout muna natin yung ating mga OFWs from ang dami, Australia, Canada, California, at kung saan-saan pa. And kalimitan, nasa Saudi Arabia. Okay, ang dami nyo. UAE, mag-comment naman po kayo kung sa tingin po ninyo ay na-shoutout ko po kayo sa inyong mga bansang pinuntahan. So, ang dami nyo po. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood dito. Alright, kung nagawa nyo na po, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So, ano nga ba yung mga tips o mga bagay na maaari nyo pong i-apply o gawin sa isang lalaki upang muli siyang magbalik o maghabol muli sa inyo? So, number 1. Kung nagloko siya, magbago ka ng konti pero biglaan. Yes, mga kamamay. Kung ang isang lalaki ay nagloko, o sabihin natin paulit-ulit na nagloloko, huwag nyo nang sayangin mga kamamay yung pagkakataon na bigyan ng leksyon ang isang lalaki. Alright? Pinili niya ang magloko. Kaya dapat handa niyang saluhin kung ano man yung mga pagbabago na maaari mong gawin, na maaaring mangyari o maaari niyang maramdaman sa inyong relasyon. Mga girls, alam nyo, kapag po ang isang tao ay nasasaktan, o kapag po ang isang tao ay sinasaktan, dapat marunong kayong magbago. Dapat marunong kayong, alam mo yun, magbago ng timpla. Hindi po pwedeng sinaktan na nga kayo, pero ganun pa rin ang pakikitungo ninyo. Yung iba nga dyan, yung ibang mga kilala ko dyang mga babae, sila na nga yung sinaktan, sila pa yung nag-i-initiate na humingi ng sorry. Sila lang nga yung sinaktan, sila pa yung nagmamakaawa. Nagmamakaawa na ano kamamay, nagmamakaawa na wag na daw uulitin yon. Tandaan nyo mga girls, hindi nyo kailangang habulin ang mga lalaki. Kung nagloko ang mga yan, kung sinaktan kayo, kung hindi sila nag-iisip na masasaktan pala to, kung hindi sila, kung hindi sila nagbibigay ng lambot ng puso sa inyo, na dapat hindi gumawa ng pagkakamali, dapat magbago kayo. Hindi po pwedeng nagbabago kayo para para habulin, para magmakaawa, hindi ganon. Kung alam nyo sinasaktan kayo, hayaan nyo siya. Huwag nyo siyang pansinin, magbago kayo ng pakikitungo, maging cold kayo, umiwas kayo, magbago kayo. Gawin nyo lahat mga kamamay para ipakita sa isang lalaki na hindi kayo apektado ng sobra sa kanyang mga ginagawa. Kung magloko siya, bahala siya. Kung magloko siya, may sarili kang buhay. Kung magloko siya, maiiwanan siya. Yun ang iparamdam ninyo, magbago kayo pero biglaan. Okay? Kung alam mo na niloloko ka at sa tingin mo, hindi pa niya alam. Yung tipong, alam mo yun, alam mo na yung lahat, pero yung lalaki, pasimple pa rin nagloloko, so magbago ka. Magbago ka sa kanya at sigurado ako, lalaki ang makakapansin ng pagbabago mo at diyan na siya gagawa ng adjustment. Okay, sa iyo. Diyan na siya muling hahabol. Diyan na siya muling lalapit. Okay, kasi mararamdaman niya eh. Hindi ka na ganun ka-sweet. Hindi ka na tumatawag, hindi mo na siya ipinagluluto ng masasarap na gusto niya. Okay, kasi minsan, yung ibang mga lalaki nagre-request pa dyan, honey, babe, pagluto mo naman ako ng paborito kong spaghetti. So, huwag ka nang magluto ng ganon. Pakita mo sa kanya na naging cold ka na nga. Pakita mo sa kanya na hindi ka na kagaya ng dati. Sa ganyang paraan, okay, nabiglaan mong i-apply sa kanya ang pagiging cold mo, pagbabago mo, ewan ko lang kung hindi maghabol yan sa iyo. Ewan ko lang kung hindi niya ma-miss ang dating ikaw. So next, huwag kang matatakot
natiisin siya kung kinakailangan. Yes, gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kamamay. Kung ang isang lalaki ay nakapanakit, kung ang isang lalaki ay hindi daw sinasadyang magloko, please, kung kinakailangang tiisin, kung kinakailangang lumayo, kung kinakailangang hindi magparamdam, bakit hindi nyo gawin? Kung yun ang makakabuti. Okay? Sinakta na nga kayo, niloko na nga kayo, pero bakit ganyan pa rin kayo, ngumingiti pa rin kayo? Umiwas na kayo, iisin nyo siya, huwag kayong munang magparamdam. Okay? Yung dating tinatanong nyo pa siya tuwing tanghali, tuwing hapon, kung kumain ka na, nagmerienda ka na, ipakita mo muna sa pagkakataong ito na hindi ka na kasing sweet ng dati, na hindi ka na kagaya ng dati na talagang iniisip siya. Simula nang niloko ka niya, simula nang sinaktan ka niya, iparamdam ninyo ang pagbabago. Iparamdam ninyo na hindi na kayo kagaya ng dati. Tiisin nyo muna siya. Alisin nyo ang inyong pakialam. Hanggang sa ma-realize ng isang lalaki na ang hirap pala. Ang hirap pala ng buhay, ang hirap pala ng araw-araw kapag may tampuhan kayo. Kasi pagdating sa isang lalaki, talagang masaya ang pagluloko hanggat hindi pa nahuli. Pero once na dumating yung time na mahuli mo siya, diyan ka magbago. Diyan mo siya tiisin. Ewan ko lang kung hindi ka niya suyuin. Ewan ko lang kung hindi siya maghabol. Sapagkat alam din po ng isang lalaki kung sino ang dapat niyang pahalagahan. Alam din po ng isang lalaki kung sino ang kanyang dapat habulin. Bakit? Kasi yung mga flirt niya, hanggang doon lang naman yun eh. Hanggang kung saan lang naman yun eh. Hanggang sa harutan lang naman yun eh. Hanggang sa gamitan lang naman yun eh. Pero yung tipong pakikasamahan mo habang buhay, hindi po. Iba po ang tingin ng isang lalaki sa isang babaeng pang sideline lang. Iba po ang tingin naman ng isang lalaki sa isang babaeng panghabang buhay na gusto niyong makasama. Kaya hanggat maaari, kung kaya niyong tiisin, tiisin ninyo. Kung kinakailangan tiisin po ninyo. Sapagkat makakatulong yan upang mas mag-focus, bumalik sa iyo ang isang lalaki. So, maliwanag tayo dyan mga kamamay, ha? And last, upang makita niya ang halaga nyo, i-apply mo ang no contact rule. Ito mga kamamay ang napakabigat pagdating sa isang lalaki. Dito talaga, mahihimasmasan ang isang lalaki sa lahat-lahat ng kanyang mga bagay na ginagawa. Dito talaga marirealize ng isang lalaki ang halaga mo. Oras na i-apply mo na sa kanya ang tinatawag na no contact rule. Mga girls, ayaw nyo itong pansinin? Yung no contact rule, ayaw nyo i-apply? Pero ito kalimitan ang nagpaparealize sa isang lalaki kung gaano kakahalaga sa kanya. Yung tipong wala kang paramdam, yung tipong wala kang chat, yung tipong wala kang update, yung tipong as in wala kayong conversation. Hindi ka niya ma-reach out, hindi ka niya matawagan, hindi ka niya ma-contact. Kapag ganyan na po ang ipinararamdam ninyo sa isang lalaki, talagang hindi ko alam kung hindi pa umikot ang puwet niyan sa pagkahabol. Hindi ko na alam kung talagang maglupagi pa siya sa paghahanap sa inyo. Kaya mga kamamay, kung kinakailangan mag-no contact rule, yung tipong pag-iisipin natin siya sa kung anumang update na sa inyo, sa kung anumang nangyayari na sa inyo. Dahil alam nyo ba mga kamamay, ang isang lalaki once na iniwanan nyo yan, dahil sa kanilang sariling kalokohan, may isip niya lahat-lahat. Marirealize niya ang value ninyo. Yung tipong may isip niya na bakit nanawa ka na. O siguro nanawa ka na dahil sa sobra na talaga siya. Nasa kanya ang sisi ng lahat. At talagang marirealize ng isang lalaki ang halaga mo kapag iniwanan mo na siya. Ganun naman talaga eh. Kapag wala ng isang bagay, diyan natin nare-realize ang halaga nito kapag wala na sa atin. Kaya hanggat maaari at kinakailangan, ang no contact rule ang makakapagbigay muli ng paghahabol ng isang lalaki sa inyo, ang pagbibigay muli ng halaga ng isang lalaki sa inyo. Kaya please, napakahalaga ng no contact rule. I-apply, gawin, huwag kayong magdalawang isip. Alam ko mahirap to. Alam ko masakit to sa puso, mabigat. Pero yan ang dahilan kung papaano muling babalik ang isang lalaki at maghahabol sa inyo. Sana makatulong mga kamamay ang ilang mga advice na to upang sa ganon ma-realize muli ng isang lalaki ang halaga ninyo. Muli siyang maghabol, bumalik
at mas mahalin pa kayo ng higit pa sa dati. So mga kamamay, isa lang palaging hinihiling ko, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. For more videos and love advice na kagaya nito, see you for our next vlog. Paalam.